Viral po ngayon ang video na mapapanood ninyo. Isang babae bigla na lang nahimatay sa kalsada habang naglalakad. Oh my goodness. Agad na humingi ng saklolo ang kasama niya at tinulungan naman sila ng mga tao nakakita. Ang dahilan naman nun ng pagkahimatay, labis na stress. Yan ay kukonsulta natin ngayong umaga dito sa UH Clinic. Ayan, makakasama po natin live yung babaeng napanood nyo sa video, yung bigla na lang nahimatay. Bumulagta, Siya po oo. si Sherlyn Ariones Peña. Sherlyn, Good morning. morning, Good to see Sherlyn. you well Oo nga. this morning. Nakangiti na siya, so okay na siya ngayon. Okay, Sherlyn, pwede mo bang ikwento sa amin yung nangyari sa'yo nung gabing nahimatay ka, yung nakita natin sa video? Okay po. Around 8:30 p.m. po kasi, pauwi na po ako noon. And then may naamoy po kasi ako na strong chemical. Aha. Yun na po yung nag-trigger para mahirapan po akong huminga, nanigas na po yung kamay But how was ko. your day that day? Extra stressful ba Oo. siya? Marami ka ba ginawa? Yes Puyat po. ka? Stress at puyat po ako. Ayun pala. So, Yes. madalas ka bang mapagod at ma-stress bago ito nangyari sa video? Actually, opo. Ay, naku, ang hirap ng ganun. Pagkatapos po nito yung nagpa-check up pa si Sherlyn, Yes. ano naging findings ng check up mo, Sherlyn? Lahat po ng laboratories ko, normal po. Oo. Okay. ECG, EEG, MRI, CT scan, lahat po normal. Wait, so pass out ka talaga nun? Wala ka Yes maalala po. nung pagbagsak mo? Yes po. Kasi wala. nakita mo pa nagdili. Alam mo yung sinabi nagdili Yes. ang paningin. Yung Literal, parang no? gumaganon Boom. yung itim sa, oo. Nag-black out And na then, lang po gano'ng talaga. katagal kang pass out? 5 minutes 5 po. minutes. Wow, Okay. ang haba nun ah. Ito po, para mas maintindihan natin ang nangyari kay Sherlyn, makakasama natin ngayong umaga, Dr. Corazon Angela Cuadro, or Doc Quads for short. Isa po siyang General Adult Psychiatrist. Doc Quads, Hi, good welcome morning. sa UH Clinic. Good morning. Doc, base po sa kwento ni Sherlyn, pwede niyo bang ipaliwanag, ano ba yung naranasan niyang kondisyon? Yung nabanggit niya, no, hyperventilation syndrome, Yeah. may kinalaman din sa panic disorder, very much related sa generalized anxiety disorder. Lahat ng ito, ang common ay mga atake or biglaang bugso or sikdo ng sintomas ng panic. So, Okay, yung mga panic Gaya nabanggit nun, attack. may naamoy daw siya eh. Oo. Tapos yun yung trigger. Trigger May factor. connected ba yun? Yes, tas biglaan. So, minsan merong mga stimulus, no, or mga triggers. Minsan nga parang hindi identifiable yung triggers. Basta biglaang bagsak ng Oo. sintomas na tinatawag nating autonomic or automatic, no. So, kabog ng puso, Oo. parang nanlalamig na nanginginig na hindi maintindihan, iba yung yung paghinga niya. Oo. At kung ano-ano pang nararamdaman sa katawan, nasabay-sabay. Pero anybody can have this ba? Pwede maranasan ng kahit anong edad. Kasi may narinig akong mga bata nagkakaroon din ng anxiety attacks. Yes. Yung panic attack, syempre it's normal for all of us to react with panic na tugma doon sa sitwasyon, no? Pero ang problematic grabe na yung yung Himatay, bumubulag ka. oo. Or apektado na yung functioning or trabaho. Tsaka, Doc, yun nga, lahat daw ng labs niya normal eh. Yes. So, hindi siya nagmamanifest physically. It's really mainly At that moment state of lang, mind, oo. ganun ba? Usually, syempre, ang una nating susuriin dyan just to make sure that the heart is okay. Baka may kinalaman sa infection or ibang metabolic imbalance or baka brain, syempre, no, baka stroke or seizure. So, syempre, lahat ng yun, susuriin muna. Sherlyn, baka may tanong ka kay Doc. Actually, Doc, meron nga po akong tanong. Paano ko kaya ma-handle ng maayos kung sakali na atakihin po ulit ako ng hyperventilation? Ang maganda naman dyan, mapupunta ngayon tayo doon sa nabanggit mo, no, na usapin ng stress management. No, na importante rin, hindi lamang sa merong hyperventilation syndrome or panic disorder or anxiety disorder, no, pero para sa ating lahat. No? So, makakatulong yung mga relaxation techniques, no, kagaya ng mga breathing exercises. Uso ngayon yung mga mindfulness-based relaxation techniques. May tulong din ang samot-saring gamot, may mga emergency medications, may maintenance or long-term medication. So, combo siya. Pero Doc, kasi di ba hindi natin maiiwasan yung mga, ma-stress tayo minsan. Parte ng buhay natin. Oo, we're always stressed, di ba? So may pwede bang gawin para kahit paano maibsan yung stress o yung pagod?
syempre, kung hanggat maaari, iwasan natin, pero we can only avoid that so much, ano? So, ang tututukan natin sa stress management, yung kani-kaniyang pagkaya or coping, no? Or soothing mechanisms, pinapractice din yun, no? So, yan. Meron ba tayong pwedeng siguro quick demo, I-demo, of what we oo. can do with our hands or maybe Breathing, Yes, oo. Okay, so ngayon sumubok tayo ng isang example, ano? Sige, go ahead, So, subukin natin together, no? Yeah. So, lapat ang isang kamay sa over your chest, sa dibdib. Ah. Tapos lapat ang isa pang kamay over your belly button, sa puson. Okay. And then let's try it. One deep breath. Inhale. Exhale. Alin ang mas umangat? Dapat yung tiyan. Yun. So, itong Yung tiyan dapat. Talaga? so, Ay, mali Pero tayo. kung malaki lang yung tiyan nyo, talaga angat yun, di ba? yung masangat, syempre pwede rin gumalaw ito. Ah, So, itong very quick technique, grabe, no, nagtuturo ako kung paano huminga. Pero kasi itong technique na ito ay para masigurado that we are doing deep breaths. Kasi maibalik natin dun sa sintomas na very common sa hyperventilation, panic disorder, anxiety disorders, or sa stress reactions, yung short, shallow breaths. Yeah. Nakokontra natin yun. With Okay. very simple Dok, may deep breaths. pahabol lang akong tanong kasi dangerous din yung bigla kang babagsak. Halimbawa, may sasakyan dyan or mag-isa siya, halimbawa, walang tutulong sa kanya. Meron kaya mga telltale signs yan that it's about to happen? Para siguro makatabi man lang siya or do something about it. Mainam na may kasama ka nun, ano? Nakatulong yung laging may kasama for close watch. At saka, unti-unti meron niya nagsisimulang mga Tingling? sintomas. Oo. Madalas nagsisimula sa dulo, tapos papunta sa gitna. Ganun, ano? So, those are the signs that you have to be aware of. May konting minuto ka para maagapan. Yes, oo. Diba? Oh, at least now we know. Thank you very much, Sherilyn. Thank you for sharing your story. And of course, Doc Quads. Doc Quads, thank you. Corazon Angela Quads. Sa iba pang usapin pang kalusugan, ikonsulta lang po natin yan sa UH Clinic. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.